Mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa mangdako kayo sa mundo mga kakwento. Narito ang mainit na kaganapan sa mundo ng boxing. Nakatagda ngayong September 14 sa Nagoya, Japan ay isa na namang matinding bakbakan sa ibabaw ng ring. Depensahan ni Naoya the Monster Inoue ang apat na mga titulo sa Super Bantamweight Division. Laban yan sa mapanganib na si Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan. Ngunit bago pa man sumampa si Inoue sa entablado, ilang mahalagang paalala ang ipinabot ng dating world champion. Isa na rito si Katsuo Tokashiki, ang dating World Boxing Association light flyweight champion. Sa isang panayam, taas ang sinabi ni Tokashiki na kapag pinilit ni Inoue ang makipagsabayan sa suntukan, siyak na siya ang dihado. Kilala si Inoue mga kakwento sa kanyang matinding knockout power. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas maingat siya sa kanyang mga pahayag dahil ayon sa kanya mismo, handa akong manalo kahit sa pamamagitan ng desisyon, hindi lamang sa knockout. Isang bagay na bihira niyang binabanggit sa mga nakarang laban. Pero mga kakwento, sino nga ba si Murodjon Akhmadaliev? Siya po ay dating may hawak ng dalawang major titles, ang WBA at International Boxing Federation Super Bantamweight belts. Isang beses pa lang siyang natalo sa kanyang professional na karera at iyon ay noong April 2023 nang matalo siya sa ating kaubayan na si Marlon Tapales. Ngunit ayon sa mga eksperto, wag na wag siyang malitin. Tinagurian pa siyang pinakamalakas na hamon sa karera ni Inoue. Malakas ang kaliwa nitong suntok, isang punto na kung saan delikado si Inoue dahil ang nakapagpatiklop kay Inoue sa kanyang mga nakarang laban. Tandaan po natin mga kwento, 2 beses nang napatumba si Inoue nitong nakaraang 2 taon. Una, laban yan kay Luis Nery at ang ikalawa ay laban kay Ramon Cardenas at parehong kaliwang mga suntok ang nagpabagsak kay Inoue. Dagdag pa riyan, kapansin-pansin ang koneksyon ng mga kampo. Ang trainer ni Akhmadaliev ay kapareho ng trainer ni Cardenas, ang boksingero nakapagpatumba rin kay Inoue. Dahil dito, mas tumitindi ang kaba ng ilan na baka mas handa at mas pamilyar na sa estilo ni Inoue ang kampo ni Akhmadaliev. Samantala naman mga kwento, hindi naman nagpapabaya ang Team Inoue. Ang kanilang training camp ay nag-imbita mismo sila kay Marlon Tapales, ang tanging nakatalo kay Akhmadaliev, para maging sparring partner. Malaking bagay ito dahil bukod sa parehos lang kaliwete, kabisado rin ni Tapales ang galaw ng kanyang dating kalaban. Kaya ayon kay Tokashiki, posibleng dito nila madiskubre ang butas sa depensa ni Akhmadaliev. Pero habang papalapit na ang laban mga kakwento, patuloy ding umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Sa kabila ng kanyang mga pahayag na may respeto kay Inoue, kilala si Akhmadaliev na ilang ulit na nagamon at nagbigay ng matitinding salita laban niyan sa tinaguriang monster ng Japan. At noong August 24, dumating na siya sa Japan matapos ang kanyang training camp sa California. Maging ang mga fans mga kakwento ay hatian kanilang mga pananaw. Ang ilan ay kumpiyansa pa rin sa knockout power at disiplina ni Inoue. Ngunit para sa iba, may pangamba na baka maulit ang eksenang bumagsak si Inoue mula sa kaliwang suntok. Kaya ang paalala ni Tokashiki, kung gusto ni Inoue na mananatiling hari sa apat na mga titulo, kailangan niyang maging matalino. Huwag pumasok sa bitag ng suntukan. Gumamit ng hit and away, ipakita ang pagiging tunay na kampiyon. Mga kakwento, ito ang malaking katanungan na dapat sasagutin sa September 14. Mananatili kaya si Naoya Inoue bilang undisputed world champion o magbabalik between si Murodjon Akhmadaliev sa ibabaw ng ring? Ang lahat ng yan ay abangan po natin. Yan po ang kwentong di pa nakwento na nakwento na pala. Ako po si Mr. Kwento na nagsabing laging tandaan, sa boxing man o sa totoong buhay, hindi sukatan ang pagbagsak dahil ang mahalaga, bumabangon ka. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Delightful Cardinal, kay kakwentong Revolutionist, kay kakwentong Jerwin Atlas, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan.
at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.